Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay edukasyon sa pagpapakatao. Halina at samahan akong talakayin ang tungkol sa pagpapahayag ng may paggalang sa anumang ideya, opinyon ng kapwa. Ako po ang Teacher Lani. Kaugalian ng mga Pilipino ang pagiging magalang. Kung kaya't binabati kita sapagkat napalalim mo pa ang katangiang ito dahil natutuhan mo sa naunang aralin ang pagpapakita ng paggalang sa mga katutubo at dayuhan. Ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng may kapal, ng isip at kalayaan, upang malaya tayong makapagbigay ng kuro-kuro o opinyon. Sa madaling salita, tayo ay malayang makapagpahayag ng ating nararamdaman o ideya sa isang tao, bagay o pangyayari. Ngunit, kasama ng malayang pagpapahayag ng ating opinyon ay ang responsibilidad at tungkulin na dala nito. Bilang Pilipino, isa sa mga kaugalian natin ay ang pagiging magalang. Naniniwala tayo na ang tunay na pagpapahayag ng opinyon o ideya ay nakabatay sa respeto at paggalang. Nagkakaroon ng tunay na pagkakaunawaan at kapayapaan kung nangingibabaw palagi ang paggalang, lalo na sa opinyon o ideya ng iba. Ikaw, iginagalang mo ba ang opinyon ng iyong mga kaibigan, kalaro, kaklase, at lalo na ang ideya ng iyong mga kapatid at mga magulang? Paano ka ba nagpapahayag ng iyong ideya? Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sa iyong sagutang papel, kopyahin at sagutan ang gawain. Lagyan ng PO kung paggalang sa opinyon ang ipinapahayag ng parirala at DPO naman kung hindi. Unang bilang, pakikinig sa sinasabi ng kapwa. Ikalawa, paninigaw. Ikatlo, paglalagay ng sarili sa sitwasyon ng kapwa, empathy. Ikaapat, panghuhusga sa opinyon ng kapwa. Ikalima, pagiging mahinahon sa pagsasalita. Ikaanim, pananakot ng kapwa. Ikapito, paggamit ng mga di nakakasakit na salita. Ikawalo, pagpipilit na ang sariling opinyon ang tama. Ikasyam, pagsasaalang-alang ng damdamin ng kapwa. Ikasampo, paggamit ng masasakit na salita sa kapwa. Sa ating bansang Pilipinas, mayroon tayong tinatawag na Freedom of Speech. Article 3, Bill of Rights, Section 4. Ito ay malayang pagpapahayag ng opinyon na hindi hinahadlangan ng sinuman. Ngunit ito ay mayroong limitasyon. Hindi mo maaaring gamitin ang kalayaan mo sa pagsasalita sa paninira ng puri ng iyong kapwa, pagbibintang ng walang sapat na ebidensya, pagmumura o pambabastos, pagsuway sa batas at pagsisiwalat ng pribado at masiselang impormasyon sa publiko. Ang mga ito ay may karampatang parusa kapag iyong nilabag, kung kaya't ikaw ay maging maingat sa iyong opinyon. Ang pagbibigay ng opinyon sa bawat isa ay hindi isang paraan upang malaman kung sino ang tama o kung sino dapat ang manalo. Ang pagbibigay ng opinyon ay daan upang magkaroon ng bagong kaalaman at makapagbahagi ng sariling kaalaman na magtatapos sa isang makabuluhang usapan. Ang ilan sa mga paraan dito ay ang mga sumusunod. Una, pakikinig ng mabuti sa opinyon ng iyong kapwa. Ikaw man ay sumasang-ayon o di sumasang-ayon, makinig ka muna at pagkatapos ay maaari mong ilahad ang iyong opinyon sa maayos at mahinahong paraan. Ikalawa, ilagay ang sarili sa sitwasyon ng iyong kausap.
Ito ay isang paraan upang mas maunawaan ang opinyon ng kausap. Sa pakikipag-usap sa kapwa, iwasang gumamit ng nakakasakit na salita tulad ng pagmumura at pambabastos. Ikatlo, isaalang-alang ang damdamin ng taong kausap. Ang magandang ugnayan ay palaging nagtatapos sa magandang usapan. Gawain sa pagkatuto bilang 2, basahin at unawain ang sumusunod na tanong at sitwasyon sa ibaba. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang. Ang mga sumusunod ay ang limitasyon ng freedom of speech sa Pilipinas maliban sa A. Pagsuway sa batas, B. Paninirang puri sa iyong kapwa, C. Hindi pagsang-ayon sa opinyon ng kapwa, D. Pagsisiwalat ng pribado at masiselang impormasyon sa publiko. Ikalawa, sa bansang Pilipinas, mayroong tinatawag na Freedom of Speech or Article 3 Bill of Rights Section 4. Ano ang kahulugan nito? A. Malayang pagsasabi ng opinyon na sa huli dapat ikaw ang tama. B. Malayang pagpapahayag ng opinyon na hindi hinahadlangan ng sinuman. C. Malayang pagpapahayag ng opinyon hinggil sa pribado at masiselang usapin sa publiko. D. Malayang pagsasabi ng lahat ng iyong gusto sa kapwa, nakakasakit man ito ng damdamin o hindi. Ikatlo, dapat ba ay palagi kang sumang-ayon sa opinyon ng iyong kapwa? A. Opo, upang hindi masaktan ang damdamin ng iyong kapwa. B. Opo, dahil mas mahalaga ang opinyon ng kapwa kaysa sa sariling opinyon. C. Hindi po, dahil hindi naman sila ang tama sa lahat ng oras. D. Hindi po, dahil maaaring maging mas makabuluhan ang usapan kung magbabahagi ng mga sariling opinyon sa kapwa. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Sa iyong sagutang papel, lagyan ng masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng paggalang sa opinyon at malungkot naman kung hindi. Una, hinihintay ni Dave na matapos ang pagbibigay ng opinyon ng kanyang kausap bago ito sumagot. Ikalawa, sinisigawan ni Peter ang kaibigan sa tuwing hindi nito nagugustuhan ang mga opinyon tungkol sa kanya. Ikatlo, kahit hindi sang-ayon ang mga kagrupo ni Yen ay ipinagpatuloy pa rin niya ang sariling kagustuhan para magawa ang kanilang proyekto. Ikaapat, hindi man sang-ayon si Jel sa opinyon ng kaibigan ay nakinig muna itong mabuti at saka ipinahayag ang opinyon niya. Ikalima, palaging iminumungkahi ng leader na si Mike na magbigay ng opinyon ang kanyang mga miyembro upang mas mapaunlad ang kanilang mga proyekto. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Gumawa ng isang maikling kwento, maaaring gumuhit o gumawa ng comic strip tungkol sa iyong karanasan na nagpapakita ng paggalang sa anumang ideya o opinyon ng iyong kaibigan, maaaring tungkol sa paborito ninyong laro o laruan. Gawin ito sa iyong sagutang papel, gawing gabay sa paggawa ang pamantayan sa ibaba. Sa iyong sagutang papel, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng isip at kalayaan upang malaya tayong makapagbigay ng ang pagbibigay ng opinyon ay daan upang magkaroon ng bagong at makapagbahagi ng sariling kaalaman na magtatapos sa isang makabuluhang usapan. Nagkakaroon ng tunay na at kapayapaan kung nangingibabaw palagi ang lalo na sa opinyon o ideya ng iba. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ako po ang Teacher Lani.